So ayon kay Attorney Kaufman, mga kababayan, ang totoong umuusig, okay, kay Pangulong Duterte, okay, dito ay ang nasa Maynila. Yun ang sinabi niya, ay ang gobyerno ni Bangag Jr. According to Kaufman, sa ating pananalita ay siya talaga yung nagtapon o nagpagkanulo kay Pangulong Duterte sa dahig. Alright? Ngayon, ang sabi pa ay ginamit niya ang Office of the Prosecutor, okay, sa dahig para sa kampanya noong nakaraang election. Ulitin natin, bago pa itong pinakidnap o pinagkanulo, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ay inalay, di ba, ipinagkanulo ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte sa mga naglalaway na banyaga dahil sa kanyang pampolitikang interes, di ba? Ngayon, yan yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Ngayon, mga palangga, at doon ay tinanong si Attorney Kaufman, si Mr. Kaufman tungkol sa sanction na ginawa ng gobyerno ng Amerika, ni President Trump, doon sa kanilang chief prosecutor na si Karim. Diba? Remember that? Inulat natin yan sa inyo nung nakaraan. So ngayon, sinabi niya na wala namang kinalaman yung pag-sanction at itong ginawa ni President Trump sa sitwasyon sa Pilipinas. 'Di ba? Kung ano man yung kinabubuisitan ng gobyerno ng Amerika ni President Trump dito sa ICC dahil nga dito sa issue ng Palestine. Okay, wala tayong kinalaman. Well, ang may kinalaman hindi para sa akin. Nakikita ninyo na ang may kinalaman talaga para ipagkanulo etong si Pangulo Duterte ay ang bangag-bangag na gobyerno. So kasi syempre, tinanong nila doon kung ano yung magiging impact nitong ginawa ni President Trump sa pag-sanction nga dito kay sa chief prosecutor. So pinapaliwanag ni Kaufman na walang walang kinalaman. So ngayon, mga kababayan, sinasabi talagang paulit-ulit not only Kaufman ng ating mga magagaling na abogado na talagang ang Pangulong Duterte ay talagang siya ay inalay. Alright? So, binanggit din dun sa interview na mayroon daw isang American prosecutor at hindi niya pinangalanan ni Kaufman na yung direct na usapan o nakikipag-ugnayan between the defense, sila yon, 'di ba? At yung American lawyer na yon, at everyday doon sila nagko-communicate kung ano yung mga hakbang, 'di ba? Regarding sa appeal or petition. Ngayon, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang ang eksena dito sa ICC, okay? Ito ay what? Ito ay talagang pinakidnap ang Pangulong Duterte. So natanong doon kung ano daw yung parang update or yung pag-take ng oath ni Pangulong Duterte as mayor ng Davao. So syempre, ang sinasabi niya doon parang hindi niya nasakop yon. It's about yung mga lawyers ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ngayon, mga kapalangga, talagang in-emphasize niya Kaufman doon na talagang yung mga kondisyon para mapauwi na nga ang Pangulong Duterte mula sa ICC at dapat talagang magkaroon talaga ng diplomatic na pag-uusap para mapabilis ang pag-uwi ng Pangulong Duterte. At ipinakita ng taong bayan, lalo na sa Davao, na yung pagkapanalo ni Pangulong Duterte sa Davao ay isang talagang sampal sa feslak ng mga bangag na ang Pangulong Duterte ay talagang mahal na mahal ng mga Davaoenyo, not only Davaoenyo, ng mga Pilipino dahil sa ipinakita ninyong protest vote, not only in Davao, pero kasama yung mga Duterte 10, dahil alam niyo naman yan, na nanalo talaga yung Duterte 10 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na, di ba, talagang ipinakita ng OFW yung kanilang protest vote, mga kababayan. So, doon ay tanong na, parang tinanong doon na,
Maaari bang, parang ang konteksto is, pwede bang sa pamamagitan ng, let's say, ng desisyon ni Bangag Jr., okay, na presidenteng Bangag, ay mapapabilis o mapapauwi ba ang Pangulong Duterte? Ang sabi dyan ni Kaufman, yes. Yes, di ba? So kitang-kita ninyo, dahil siya naman ang nagpa-kidnap niyan. Dahil 2023 pa lang, sinasabi ko na yun sa inyo. In-expose na natin yung mga IDs, even yung passport, pero hindi natin nilabas kasi sensitive yun, bawal yun. Di ba? Binasa ko lang sa inyo na pinapasok talaga ng Marcos Jr., ng Bangag, na si Lisa Canas, lahat sila dyan, ang ICC. Di ba? Ang mga tauhan ng ICC para ipakidnap ang Pangulong Duterte kasi akala nila pag nawala na ang Pangulong Duterte, magtatagumpay sila sa midterm election nila. Which is, hindi sila nagtagumpay even though sa kabila ng pandaraya nila, mga palangga, nagtagumpay sila sa mga pandaraya nila at panggigipit nila sa mga party list katulad ng BH party list at Duterte party list sa ngayon. Nagtatagumpay sila na ayaw nila take ng oath o ayaw nila pasumpain. Ito'y nanalo na nga, di ba? Pero ang eksena dito, mga kababayan, hindi sila nagtagumpay sa gusto nilang mangyari na ma-shoot nila lahat ang kanilang Senate slate. At ngayon ay pumalpak, di ba? Pumalpak dahil akala nila talagang mabibilog nila ang taong bayan. So ano nangyari? Nung pumalpak, nagdrama-drama si Bangag Jr. na mag-reconcile na lang, di ba? So ngayon, hindi din umepekto yung reconciliation. Anong nangyari? Diba? Anong nangyari nung hindi umepekto yung reconciliation chuchu na yan na magpapanggap siya ng bait-baitan? Yan ang gusto nilang i-portray. Dahil sokang-soko na yung taong bayan. Ay, okay, magdrama naman ulit tayo. Kunyari, courtesy resignation sa mga cabinet post, sa mga cabinet secretaries at iba pang mga departamento para kunwari, linisin natin. Dapat clean, reforma ng kalinisan. Mga kababayan, for 3 years. Yeah, magti 3 years na. Ulit-ulitin natin kung gustong linisin ni Bangag. Hindi niya na inantay ang 3 taon para linisin ang sinasabi niyang gobyerno niya. Dahil sabi ko nga, in the first place, hindi po malinis ang mga Marcos, ang mga Araneta, ang mga Romualdez na nagpapahirap sa inyo every single day. Yan ang katotohanan. Kaya ang damage control sa lahat ng mga kajotahan nila na nabuking na nga natin na talagang yung impeachment kay Inday Sara ay talagang ito ay binayaran, okay? Binayaran sa pamamagitan ng pera ng bayan ang mga buwaka ng Ginimes na mga House Representative members. News 5, parang hina-highlight nila na ginawa din naman yung mga Duterte ito eh. 'Di ba? So ganon. Ang kay Pangulong Duterte during that time, not after 3 years, 'di ba? Nang maupo na siya. I think kung di ako nagkakamali, right there and then 2017 or 2018. Basta ilang beses siyang Ilang beses ang Pangulong Duterte. Yeah, I think 2016, kung naalala ninyo, ay dahil nga dun sa Polboronic at mga issue ng corruption sa PNP. Yeah, that was 2016. But right there and then, napag-upo niya. Hindi yung ngayon pa lang, like after 3 years, sasabihin niya, tignan natin, reformahin natin dahil, yung iba hindi nagpa-function, dapat ang serbisyo para sa taong bayan. If you compare, dahil pinipilit ng media na i-compare ang Pangulong Duterte, dito na nanawagan din naman ang Pangulong Duterte sa ganito. Hindi po lahat ng gabinete, di ba? Ang pinanawagan ni Pangulong Duterte, 2016, 2018, about, again, yung issue sa pagsmuggle ng sinisinghot na Polboronic. So, mayroong target agency, not the whole government. Kasi kung totoo ito, alam nyo, kung totoo ito, yung kanyang drama-rama na gusto niyang mag-resign itong mga tao, itong mga jutang Ginimes na ito. Pwede magkaroon ng, collapse of government and failure dun sa mga, of course, mga social services. Pero actually, failure naman eh. Whether mag-resign yung mga yan, o hindi, failed naman yung social services. Meaning, hindi naman nakakarating sa taong bayan ng serbisyo dahil wala namang serbisyo. So sa case ni Pangulong Duterte, tinatarget niya ang particular institution like Bureau of Immigration dun sa bribery pastilla scam. Diba? Naalala niyo yon.
Pinag-resign din ni Pangulong Duterte yung mga yung immigration officials doon So lahat ito, ang ginawa hindi sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng cabinet kailangan magkaroon kayo ng courtesy resignation kasi kailangan ko ng reforma, Malayo, mga kababayan, malayo ang Pangulong Duterte kay Bangag. Unang-una, si Pangulong Duterte ay hindi sumisinghot. Okay? Sa panahon ni Pangulong Duterte, meron siyang specific target, meron siyang specific na departamento ng gobyerno dun sa specific issue. Dun nga, sa Polboronic, pinanawagan siya sa PNP, dun sa Bureau of Customs. Di ba? Yun ang ginawa niya. Si Bangag, nanawagan buong cabinet, tapos kunwari, nag-forward naman ng mga resignation right away, Ang tanong, yun ba ay effective immediately? O depende? May nakasulat ba doon na, resign na ako today, ganyan. Ano ba nakasulat dyan? Wala. It's all palabas lamang. Parang di na kayo nasanay sa kadyotahan ng buwakan ng inang addictus pulboronic na ito. Ginagago na kayo lahat. Di ba? Puro panggagago ito. Malayong-malayo ito kay Pangulong Duterte. If you compare, News 5, yung mga jutak nyo, pakabungkal nyo nga yan, hindi nyo ginagamit yung jutak nyo. Hindi nyo ini-educate ang publiko kung anong pagkakaiba. Hindi lang, ginawa din ito ni Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, napaka-clear. Okay, malinaw pa sa sikat ng araw o sa puting ikinula na may mga issue dito sa mga departamentong nabanggit. Yun na nga, PNP, Immigration, Bureau of Customs. Kay Bangag Jr., well, maybe, no wonder, kasi walang specific issue ng corruption kasi buong pulboronic government nga naman ay corrupt. Yan ang katotohanan, ay simbolo ng corruption. Si Pangulong Duterte, diretsahan, straightforward, straight to the point. Ganon, PNP, kayo mga hinarap dyan, Kay Bangag, courtesy, chuchu-chuchu, Ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, etchos lang yan. Kasi tatanggalin, yung iba dyan naman talaga, yung iba dyan tatanggalin kasi ipapasok itong meron talaga dyan na ayaw niya. Kaya lang, dahil walang bayag si Bangag. Wala siyang bayag. Hindi siya straightforward dahil hindi naman siya nagpapatakbo. Okay? Wala siyang ka-balls-ball.